Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta? Ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. Welcome po sa ating Munting Tinig channel. So ito po ang inyong lingkod, si Sir Glenn, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kung kayo po ay bago pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-share if you want. Para updated kayo every time na mayroon tayong activity sa channel natin. Don't forget to click the notification bell. Yung parang kampana ang kanyang design. Ngayon, naka-move on na ba kayo sa kung ano ang nangyari sa Senado? Actually, hindi ako nababahala, mga kamunting tinig. Siyempre, first reaction lang, no? Mainis ka, magalit ka, hindi ka talaga matutuwa dahil nakikita mo talagang harap-harapan itong mga senador, judges na parang may mga kinikilingan. Sabi nga ng karamihan ay nag-aabogado na yung ibang mga senador kay Sara Duterte dahil pilit nilang hinaharangan, pinapatay at pinapadismiss. Now, sa usapin ng pag-dismiss ng kasong impeachment laban kay Sara Duterte, itong si Bato de la Rosa, natatawa talaga ako nito. Oo, kasi alam mo kung bakit. Ang lakas-lakas ng loob niya, no? Ang tabay-tibay ng paninindigan niya na kung saan ay talagang magbubutuhan na lang, kumbaga mag-umpisa na lang ang panunumpa ng mga senator judges ayon po sa naunang motion nila Risa Ontiveros at saka ni Coco Pimentel na after ng panunumpa ni Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court, susunod po yung mga membro ng Senado, okay? Manunumpa sila sa harapan ni Chis Escudero. So, nagkaroon ng konting tension kasi nga gusto ni Bato de la Rosa mag-privilege speech na siya na pang number 7 ata sa agenda, no? Yung mga privilege speech. Unahin muna yung panunumpa ng mga judges, no? Impeachment court judge ng mga senador before the presiding officer na walang iba kundi si Chis Escudero. So itong si Bato de la Rosa, ang lakas-lakas ng loob niya, grabe. Nag-ano siya, kumbaga nag-privilege speech siya, kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi, hanggang sa, hindi naman ako nabigla na mag-motion siya to dismiss. So, syempre, nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng tension sa loob ng Senado, sa loob ng session hall, nandyan po sa plenary. Ito namang si Cayetano, nagbida-bida, kasi matagal nilang pinagdidiskusyonan. So, kung pwede daw, i-amend na lang yung motion. So, instead of dismiss, remand na lang or di kay i-return. Di syempre, kahit nga si Coco Pimentel, nainis kasi parang ginamitan na ng iba't ibang mga terminolohiya, kumbaga dinribble na, no? Dinribble, ginchap-tap ng ginchap-chap, na yung punto de vista ay patayin talaga or either i-dismiss or i-delayed. Ito namang si Bato de la Rosa, hindi po nag-isip. Pumayag siya, no? Doon po sa amendments ng kanyang motion na instead of dismiss, dahil nagbida-bida si Cayetano, ibalik na lang muna sa House of Representatives. In this particular reason. Alam mo kung ano yung mga reason. Okay, sige. Pero nagbutuhan sila. Gusto pa sana ni Risa Ontiveros kasi nag-object si Risa Ontiveros. Ayaw niya yung ganong klaseng motion, no, na ibalik. Kaya sa pagbutuhan, 5 po ang mga senador na tumindig para hindi ibalik ang article of impeachment sa House of Representatives. No? Kasi nga, inamend na yung motion ni Bato de la Rosa Hindi na dismiss. Kundi, kinatigan po ng mga senador sa plenary ang motion ni Cayetano, ang yung revised motion na instead of dismiss, i-remand or ibalik. 18 na mga senador ang bumoto pabor doon sa amended motion ni Bato de la Rosa. Okay, na kung saan ginawa po ni Cayetano. 5 po ang hindi pumayag. Si Pimentel, si Grace po, Nancy Binay,
Risa Ontiveros, at saka si Win Gatchalian. Sa mga rason na ganito, papaliwanagin ang House of Representatives, okay, kung hindi ba po pasok sa 1-year ban ng pag-file ng impeachment complaint, based sa mga technicalities, no? Actually, technicality lang naman yung habol ng impeachment court doon. So, ayon, pangalawang reason, kailangan i-certify muna ng House of Representatives yung article of impeachment. At another one pa, yung kailangan i-consensus po muna yung 20th Congress. Ang problema sa 20th Congress, hindi pa existing ang 20th Congress. Nasa 19th Congress pa lang, so that it's impossible to gather the sentiments of the 20th Congress with regards to the request of the impeachment court. So, pinaliwanag na yan ng mga prosecutor. Ngaw, balik tayo, naalala ko, may nawala pala ng mga kabayo sa Davao, 18, ayun, nagparade sa kalsada. Naalala ko lang na 18 din ng mga senador ang kumatig sa amended motion na ibalik sa House of Representatives ang article of impeachment. Okay, segue ko lang yun. Now, ngayon, tuwang-tuwa ang mga DDS, tuwang-tuwa yung mga tagasunod at tagahimod puwet ng mga Duterte dahil yes, panalo po panalo po yung ibalik, patay na daw yung impeachment. Alam mo, kahit na inis ako kay Chis Escudero, pero ito lang po pinasumon si Sara Duterte. Dinala na po kahapon ang sumon. And kahapon din, kagabi, before mag-end ang session ng House of Representatives, pinadala na po or kumbaga inadapt po ang resolution to certify the verified impeachment complaint. So nagkaroon na sila ng resolution na kung saan para i-inform nila yung Senado or impeachment court na wala pong problema, hindi po pasok sa 1-year ban ng pag-file ng impeachment complaint kasi yung impeachment complaint kasi kinonsolidate po yun at isa lang po yung inaktuhan. Normal lang naman po yun Marami pong mga magpa-file ng impeachment tapos hindi naman lahat yun ipapasa sa Senado or itatransmit. Ang gagawin po doon is para hindi po magkaroon ng infirmities at hindi po magkaroon ng defects at saka para tuloy-tuloy hindi makaproblema yung mga prosecutor, talagang sinigurado nila na matibay yung impeachment complaint na ihaharap nila sa impeachment court. So, to sum up, hindi po dapat magdiwang si Bato de la Rosa kasi kahit nga siya mismo, nahalata niya na nabaliwala na yung motion niya to dismiss. Kasi unang-una talaga na plano ng grupo nila is to dismiss. Kaya lang hindi man nila kaya yung reasoning ni Coco Pimentel at saka ni Risa Ontiveros. At yung iba pa na mga senador, no, hindi nila kaya, kumbaga nahalata ba yung kanilang move to dismiss. Kaya yung ibang mga tahimik na mga senador doon, kasama sa 18, actually, sumabay na lang yon sa Agos. No? Kasi ang balak talaga ng mga Duterte Black, i-dismiss talaga. Kaya nga ayaw nga pagpapasalitain ni Aimee si Risa Ontiveros Inuutusan pa nga ni Bato at saka ni Joel Villanueva yung si Aimee para mag-point of order. Tapos nagdrama pa si Villanueva at saka si Robin sa plenary. Pero ang talaga doon is ang talo talaga kahapon, nung nakarang araw, si Bato de la Rosa, hindi na naig yung kanyang motion to dismiss the impeachment Kasi ang plano talaga nila mga kamunting tinig, i-dismiss ang impeachment. So dahil po sa mainit na yung discussion at nahalata po nila na may point si Coco Pimentel, so hindi nila kayang i-dismiss, hindi nila pwedeng i-dismiss kasi wala naman po sa poder ng Constitution
ng Senado or ng impeachment court ang i-dismiss mo without hearing the evidence. Pwede mo lang yan siya siguro i-dismiss kung hindi nasisipot ang mga prosecutor. Just like what happened, i-archive mo na lang yung impeachment. Just like what happened sa case ni Joseph Ejercito Estrada. Nag-resign siya, so therefore, hindi na rin nagpatuloy, nag-walk out na rin ang mga prosecutor, hindi na rin magpatuloy ang impeachment trial. So, pwede na nilang i-dismiss or i-archive nila, no? Kasi wala na, hindi na papatuloy ang trial. So, yan mga kamunting tinig, actually, hindi lang na-realize ng mga Duterte diehard supporters na talagang talo si Bato de la Rosa. Instead na mag-stand out yung kanyang motion to dismiss the impeachment after ng kanyang privilege speech, nauwi po sa pagbalik o remand. Actually, yung remand or return, wala po yun eh. Hindi po talaga pwede. Kaya lang, in a not defiance, sinunod po ng House of Representative or prosecution ang utos ng impeachment court, hindi ng Senado kundi utos ng impeachment court. Okay? Kasi po impeachment court naman talaga ang makapag-utos, no, as far as impeachment is concerned. So ayun mga kamunting tinig, no, yung mga Duterte diehard supporters, mga parang mga alinganga, nagdiwang sila sa pagkabigo ni Bato de la Rosa na i-dismiss ang impeachment. Instead of dismiss, binalik at ibabalik po yun ng House of Representative, okay, through certification. So kahit na binalik o na-remand, ayun, patuloy pa rin ang impeachment kasi sinabpina na or sinomo na si Sara Duterte. So within 10 days, in an extendable time, magpaliwanag si Sara Duterte doon. Okay? Doon po sa summon. Attached doon yung article of impeachment na tinansmit sa Senado from House of Representative. So, to make it the story short, bigo si Bato de la Rosa na patayin ang impeachment. To be honest, ma-delayed talaga. Oo, kasi nga, sasagot pa yung prosecution panel sa impeachment court. Magpapalitan yan ng mga communication. Okay? And abangan natin what will be the reasoning or what will be the defense of Sara Duterte doon po sa kanyang statement. And then sasagutin din po yan ng prosecution 5 days not extendable. Okay? So, bigo si Bato de la Rosa na ipa-dismiss ang impeachment. So, nakaisa si Cayetano sa kanya. Kasi nahalata po ni Risa Ontiveros at saka ni Coco Pimentel din yung kanilang mga galaw. Kaya pumayag na lang sila na instead of be dismiss, i-remand. Kaya pumayag na lang yung makasama ni Bato de la Rosa. Kahit tutol po yung 5. Oo, kasi masyadong halata yung 18 eh. Gets nyo? And take note, tuloy-tuloy ang impeachment trial. At maaaring magbago ang posisyon ng mga senador. Yung mga makasara dyan, pag makita yung ebidensya, nako, number 1 pa yan nabuboto para makonvict si Sara Duterte. Gets po ninyo? Oh, kaya back to House of Representative, ibabalik, then tuloy ang impeachment. Aabang kami sa mga ebidensya. Kaya bigo talaga si Bato de la Rosa. Naisahan siya ng kanyang kaalyado na si Alan Cayetano. Bye!